Okay, shout out sa lahat. Edgar Mejorada po ulit. Susuporta po ako kay VP Sara sa kanyang kandidatura sa 2028 national election o presidential election. Gawin ko lang reaction. Ang topic natin, gawin ko lang reaction itong gobernadora sa Cebu na kailan lang ho to nanalo, di ba? Noong 2025, last year lang. O mag-iisang taon kasi noong May 2025 election. So nanalo ho ito dahil ho dito sa suporta ho din ni mga DDS o mga diehard supporter ng mga Duterte. So ngayon, bakit nakikita ko sa mga social media, hindi lang sa YouTube na lagi ako nandito. So although marami pa lang salamat sa inyo pagbisita sa aking YouTube channel, ang tanong ko lang dito, bakit itong si Pambari 4 ay sinusuka sa mga ibang mga tao doon sa Cebu? Nakikita ko kasi, ang tuwing may mga video nito, galit na galit ang mga tao dito kay Pambari 4. Siguro ba dahil dumikit siya dito kay Bongbong Marcos? At nung panahon kasi ng eleksyon, sinusundan ko to siya, nakikita ko talaga ang kanyang plataforma nito na ayusin niya ang Cebu, lalo yung mga healthcare system sa Cebu kasi ito ho yung napabayaan sa dating gobernadora na si Gwen Garcia. Ngayon, galit ang mga tao dito. Di ko lang din sure kung gaano ba talaga siya ka-focus sa kanyang trabaho isip gobernadora dyan sa Cebu. Kaya lang, ang mga tao ngayon, galit na galit dito sa kanya kasi ang sabi ng mga tao ay dumidikit dito kay Bongbong Marcos. At noon pa to, sinabi niya na sila ni Bongbong Marcos dati magkasama sa isang partido. At kumalasa sa partido at lumipat dito kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa to si Pangulong Duterte na hinuli. I think president pa siya noon. At ito na yung sinabi niya mismo na si dating Pangulong Duterte ang nagsabi sa kanya na ikaw yung magiging kandidato ko sa Cebu kapag darating ang eleksyon ng 2025. So madaling salita, nasundan ko ho to ang istorya ni Pambari 4. Nanalo nga ho to. Tinalo niya ho tong si Gwen Garcia. Na ito si Pambari 4, kabago-bago. Wala tong hindi ito dumaan ng mga kahit man lang barangay captain. Hindi ito nanilbihan bilang government employee. Dumiretso ho itong kumandidato ng gobernadora, nanalo ka agad. At halos pa nga to nagprotesta nga si Gwen Garcia dito kasi nga tinalo siya. At sa pamamagitan nito ang suporta rin ng mga DDS kasi nga ito yung gusto ng mga tao kasi si Gwen Garcia ang dami kasing palpak, daming sablay. Kaya nagkaroon ngayon ang makikita natin sa social media. Mayroon ako nakitang video din kasi na itong sa social media na itong tao na to ay may nagtanong daw sa kanya na ano ba talaga ang ni Pambari 4, bumaliktad na ba ito dito sa kay Bongbong Marcos? Ang sabi niya, hindi ko masabi na ako mismo na bumaliktad. Pero kayo na lang mag-obserba sa kanyang mga body language. So nakikita ko rin ang mga video nito kasi ni Pambari 4. Mayroong nag-comment sa kanya na iniwanan daw yung mga si Duterte. So ang sabi niya, hindi naman daw siya, ano bang tawag nito? Hindi naman daw siya ngayon. Ang focus niya ngayon, ang focus niya ngayon ay magsilbi sa mga tao. Hindi niya diretso yung sinagot na bakit mo tinabla ang mga Duterte. So siguro, ang mga tao sa Cebu, nainis sila dito nga kay Bongbong Marcos, kaya nga sila binuto to si Pambari 4. Ay nakikita nila siguro na mukhang close na close dito sa administrasyon dahil ba dito, sa nakikita ko rin dito na ang laki rin ng mga ayuda na binibigay nitong administrasyon ni Bongbong Marcos dyan sa Cebu. Panahon ng lindol, panahon nitong mga bagyo. At nakikita ko dito na siguro dito yung dahilan niya dumidikit kay Bongbong Marcos. Ano to siya? Namamangka sa dalawang ilog? Either para sa akin, nakikita ko rin naman talaga na si Pambari 4, nag-iba nga naman talaga. Parang dumidikit siya dito kay Bongbong Marcos. Noong kandidato pa siya,
panay siya dito, may mga sinasabi siya dito sa patungkol kay Bongbong Marcos. Presidente na si Bongbong Marcos noon ha, baka sabihin nyo na naman, huwag nyo nang bigyan ng kulay yan. Hindi kasi natin maiwasan kasi nga, di naman natin maiwasan nga nitong makikita natin ang mga politiko kasi ngayon na ginagamit lang din ang mga Duterte. Ito yung kaya ko nagiging reaction ko ito. Ginagamit ang mga Duterte, kaya nitong ibang mga kandidato iba dyan, ginamit lang yung mga Duterte para sila sa sariling kapakanan. Nangyari ngayon dito kay Pambari 4 na nakikita ko nga dito ng mukhang at home siya kay Bongbong Marcos. Nung panahon ng eleksyon, panahon ng kampanya, ay kahit nagpunta si VP Sara sa Cebu, nagpunta sa Danau, nakita ko yun, simenteryo pa yun ha, kasi doon sa Danau. At pumunta to si Pambari 4 na hindi naman din to daw inimbitahan nung time na yun. Talagang tiniming niya, nandoon yung vice presidente. So nagkita sila ni VP Sara doon sa simenteryo, yun ang Danau eh. Kasi may pinuntahan si VP Sara noon na yung kanilang yung pinanggalingan talaga kung saan talaga daw ang pinakaugat. Kaya narinig dito ni Pambari 4 na pupunta si VP Sara sa Danau, pumunta din at doon ng kampanya. Nagkasalubong sila doon sa loob ng simenteryo. Although may video ho yan eh. So mayroon pa siyang uniform yun na green na mayroong mukha ni Tatay Digong at saka ni VP Sara. Parang ganoon. So ngayon, ang nakikita ko dito kay Pambari 4, namamangka sa dalawang ilog. Kaya itong mga tao ngayon sa Cebu, yung mangilan-ngilan dyan, o yung siguro, ang iba dyan talaga, sinusuka siya. Kaya siguro ito dahilan, na galit, pati itong mga vlogger dyan sa Cebu, na nakaramdam na rin na nag-iiba nga to si Pambari 4. Ang sabi nga nila, hindi ka na makakaulit. Hindi ka na namin susuportahan itong 2028 election. Galit itong mga DDS supporter kay Pambari 4. At sabi nila, parehas lang kayo nitong si Gwen Garcia. Wala kang utang na loob. Sinisingil na ngayon. Sa mga politiko naman kasi na ginagamit lang ang mga Duterte, marami. Lalo itong panahon na to ngayon. Na itong administrasyon ni Bongbong Marcos talaga na tagilid. Tapos nakikita nila ngayon si VP Sara ang malakas. Ginagamit lang din itong dapat mag-ingat talaga si VP Sara dito sa mga tao na ginagamit lang din sila o siya mismo. Kasi nung time na yon na kampanya, ginagamit lang siya dito ni Pambari 4. At ito na ngayon ang mga supporter diyan sa Cebu, galit na dito kay Pambari 4. At alam naman natin ng mga politiko kasi kung saan yung nagbibigay sa kanila ng grasya, dito tayo kasi may patubig eh. Ito yung ginamit ngayon ni Pambari 4. Meron pa ko sir kitang mayor dyan na pinuntahan ho yan ni VP Sara nung kampanya. 2 beses yata pinuntahan yun ni VP Sara nung panahon ng kampanya. Nanalo din. Pero ito naman talaga siya mananalo nung kahit pa di siya ni VP Sara. Kaya lang, bilang suporta na rin ni VP Sara sa kanya, dalawang rally ho yun pinuntahan ni VP Sara. Hindi ko na lang banggitin dito kung sino yan, kung alam niyo kung sino yung mayor na yan, sinuportahan ni VP Sara, ngayon na kay Bongbong Marcos na rin ang dumidikit. Although siguro nakikita natin na kailangan nila yan ng suporta ng ganyan o kaya mamangka na lang sa dalawang ilog, bintra si Bongbong Marcos nandyan pa para may grasya. Ito yung mga mukhang pera ng mga politiko, ito mga trapo. Ito si Pambari 4, kabago-bago pa lang, nagiging trapo na. Ang habol lang pala dito, hindi malita. Although sa kanya nagbibigay, hayagan ang binibigay dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito alam naman ni Bongbong Marcos na siguro tagilid sila sa Cebu. O sige, itong gobernadora ng Cebu, bigyan natin ng pera ng milyon-milyon para magkaroon tayo ng suporta dyan. Para yung magiging manok ni Bongbong Marcos, kung sino man yan, ay magkaroon ng buto ho dyan sa Cebu. Kasi alam naman tayo ng Cebu, number 1 ho yan na malaking butante sa buong Pilipinas. Kaya ang mga tao dyan na kakandidato, balik-balik dyan sa Cebu. Kapag makuha mo ang Cebu, ang laking bagay yan. Kapag nakuha mo ang Cebu, probinsya sa Cebu. So, ito nangyayari ngayon.
Kaya sabi ko, bakit sinusuka itong si Pambari 4 sa mga taga Cebu? Ano ba talaga nakikita nila dito? May mga reason din naman talaga eh. Kasi kung ano talaga, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Dalawang bagay lang si Pambari 4 nito nakikita ko. Namangka sa dalawang ilog at ginamit ang mga Duterte. Yun ang nakikita ko yung Pambari 4. So, nakikita natin ito lahat na anong mga galaw nito niya. Tama nga yung sabi ng vlogger na yun. Tingnan na lang sa body language. So tingnan natin kung sino yung mga politiko na mga ginagamit lang din ng mga Duterte. Saklap, no? Ang saklap. Ang dami na. Ito si Bongbong Marcos #1, ginagamit ang mga Duterte. Saklap nyo.